Nanggangatog na yon ang mga general ng Rusya dahil sa nakaraang 6 na buwan, sinasabi nila kay Putin na umuusad ang Rusya sa loob ng Ukraine, partikular sa reyon ng Zaporizhia. Noong 2 araw lang ang nakalipas, pinasinungalingan ng Ukraine ang kasinungalingang iyon sa pinaka-nakakahiya na paraang posible. Alam mo, sa nakaraang 6 na buwan, may nangyayaring kontra-opensiba ang Ukraine, isang lihim na operasyon. Mahigpit ang utos sa mga sundalong Ukrainian na huwag maglabas ng kahit anong impormasyon. Walang video, walang tweet, wala kahit ano. At dahil sa mahigpit na seguridad ng operasyon, nabawi ng Ukraine ang napakalaking bahagi ng lupa nang hindi namamalayan ng Russia na nangyayari na pala ito. Isang lugar na kasing laki ng isang malaking lungsod sa Amerika. Kaya paano mo maitago ang isang buong kontra-opensibang operasyon sa loob ng 6 na buwan laban sa bansang kalaban mo? Ang sagot ay nag-uugat sa isang malaking kahinaan sa loob mismo ng hukbong Ruso na si Putin ang lumika. At kung hindi pa sapat yun, kagabi ay winasak ng Ukraine ang nag-iisang pasilidad na inaasahan ng Russia para ayusin ang pinakamalaking kahinaan nito. Ang kwentong ito ay may kinalaman kay Yuri Gagarin, ang unang tao sa kalawakan. Magiging malinaw ang lahat nito sa ilang sandali, pangako ko. Kaya talakayin na natin lahat ito, kabilang na ang malaking kontra-opensiba. Pero bago natin talakayin yon, gusto ko munang ipakita sa inyo ang maikling clip na ito mula sa front lines. Dahil may ipinapakita ito tungkol sa pag-iisip ng mga Ruso na sinamantala ng Ukraine. Pakinggan ninyo ito. O sige, heto ang clip. At sa clip na ito, makikita ninyo ang 2 sundalong Ukrainian na sumisilo sa 2 sundalong Ruso na sumuko na. Kaya sa tingin ko, dinadala nila ang mga ito pabalik sa isang ligtas na lugar o kung saan sila maaring iproseso. Dito, umupo sila. Sa palagay ko, pagod na sila. At gusto kong marinig ninyo ang pag-uusap na ito dahil ipinapakita nito kung sino talaga ang lumalaban para sa Russia at kung bakit sila lumalaban. Ang ilan sa kanila ay kasing bata ng 18 taong gulang. Ilang taon ka na? 18. Putang ina pare, bakit ka ba pumunta rito? Sayo na ang mga sigarilyo, sayo na rin ang lighter. Sige, huwag kang matakot. Wala namang mangyayari. Sayo na to, lahat ng to. Sa'yo na ang mga sigarilyo. Sa'yo na rin ang vape juice. Mukhang nagdadama pa. Ayos lang, Sonya. Huwag kang matakot. May dala ka bang mga dokumento? Wala akong dala. Ano ang ranggo mo? Probate, regular na probate. Halata naman yan. Matagal ka na bang nakakontrata? Mga kalahating taon na. Kuya, звание. Grabe, para sa pera ba? Pera. Nagpalista ako habang nasa kulungan ako. Bakit? Ben sa pera? Ngayon, pagkatapos ng kanilang pag-uusap at pahinga, naglalakad na naman sila papunta sa isang posisyon ng mga Ukranyano, sa palagay ko. At maririnig mo agad ang isang drone na papalapit. Hindi ito drone ng mga Ukranyano. Ito ay isang drone ng Russia na sadyang hinahabol ang mga sundalong Ruso na sumusuko. Sobrang nakakabaliw. Sa kabutihang palad, based sa aking nakita, napatumba ang drone sa isang putok lang. Sa kasamaang palad, nasugatan pa rin ito ang isa sa mga sundalong Ruso, yung 50 anyos na lalaki na galing sa kulungan. At bukod pa doon, ngayong lantad na ang kanilang pwesto, hindi na pwedeng manatili ang mga tao sa parehong lugar. Hilma lamang, may paparating pang ibang Russian drone. Kaya kinailangan nilang iwanan yung nasugatang lalaki na malamang ay namatay dahil sa kanyang mga sugat. Dahil malabong tulungan siya ng mga Russian na gustong pumatay sa kanya. Lalo na't alam na nila ngayon na sumusuko siya sa panig ng Ukraine. At ipinapakita nito sa atin ang kakaibang pag-iisip ng mga Russian at kung paano nila nilalabanan ang digmaang ito. Ayaw nilang lumabas ang anumang negatibong impormasyon. Ayaw nilang sumuko ang mga sundalong Russian at ayaw nilang malaman ng kanilang mga kumander na wawalan sila ng teritoryo. At mahalaga yon dahil ipinapaliwanag nito kung bakit naging posible ang kontra-opensiba ng Ukraine. Kaya talakayin natin ito. Muling nabawi ng Ukraine ang mahigit 700 kilometro kwadrado ng kanilang timog silangan. At walang sinuman ang nakahula nito. Ngayon, para lang mailagay sa perspektibo, halos kalahati yon ng laki ng Houston. At sa totoo lang, halos eksaktong kasing laki ito ng New York City. Para mas malinaw ang paghahambing. At tahimik nang nabawi ito ng Ukraine nang hindi namamalayan ng mga Ruso kung ano ang nangyayari. Parang hindi pa sapat na masama yon, nangyari pa ito sa loob ng 6 na buwan. Kaya sa nakaraang 6 na buwan, umuusad na pala ang mga puwersa ng Ukraine at wala tayong kaalam-alam. Pwede mong isipin na pati ang mga Ruso wala ring kaalam-alam. Nabawi nila ang 26 na mga pamayanan. At lahat ng ito ay nakumpirma gamit ang mga geolocated na video na inilabas lang ng pamahalaan ng Ukraine 2 araw na ang nakalipas. At bukod pa dyan, dahil sa kontra-opensibang ito, dahil sa lahat ng teritoryong nabawi ng Ukraine, ibig sabihin ay halos wala talagang nakamit ang Russia. Kaya wala silang naging progreso ngayong taon pagdating sa dami ng teritoryong nasakop nila. Maraming sundalo ang nawala kay Putin dahil sa mga sugatan at syempre mga namatay. At dahil doon, wala siyang maipakitang tagumpay. Ngayon, may ilang detalye na tayo.
Nagsimula ang kontra-ofensibang operasyon noong Enero 29. Kaya sa simula ng taon at 3 araw lang matapos iyon, ginawang posible ng Starlink para makagamit ng terminal ang mga taga-Ukraine. Makakonekta sila sa mga satellite pero hindi ito nagawa ng mga Ruso. At natalakay na natin ito dati. Ginawa ito ni Elon Musk gamit ang whitelist system kung saan ang mga terminal ng Ukrainian ay pre-approved at ang mga Ruso ay hindi. At dahil doon, hindi makalipad ng maayos ang mga drone ng Ruso, hindi makapag-navigate ang mga tropa. At lubos na sinamantala ng mga tangke ng Ukrainian yon para patuloy lang silang umabante. Ito ang pinakamalalaking pag-abante ng Ukraine mula noong 2023. At sinadya nilang gawing tahimik ito. Dito sa screen, makikita mo mismo kung gaano kalaki ang lugar na tinutukoy natin. At eksakto kung saan ito matatagpuan. Ang gray zone ay ang gray zone. Ibig sabihin, walang may kontrol dito. Parehong panig ay naglalaban para dito. Ang pulang bahagi ay kontrolado ng Rusya at ang asul na bahagi ay ang lugar na kakalaya lang ng Ukraine. Ngayon, isa pang nakakagulat na bahagi ng lahat ng ito ay ang mapa na ginagamit natin. Ito ay deep state maps. At ito ay madalas gamitin ng mga Ukrainian para malaman kung nasaan ang mga frontline. At kahit ang mga gumagawa ng mapa ay hindi naglalabas ng impormasyon, maaaring wala silang impormasyon. At kahit na may mga narinig silang chismis, ayaw nilang ilantad ang plano ng gobyerno at militar. Kaya kahit ang mga gumagawa ng mapa ay talagang itinatago ang impormasyon para walang makaalam kung ano talaga ang nangyayari. Ngayon, para lang maikumpara ito sa isang mapa ng Russia, makikita mo kung gaano kalaki ang pagkakaiba. Heto, tingnan mo. Ngayon, pwede na nating ikumpara ang mapa ng Russia sa mapa ng Ukraine para makita kung gaano kalaki ang pagkakaiba. Ipinapakita ng parehong mapa kung gaano kalawak ang kontrol ng Russia sa kanilang pananaw at sa totoong buhay. Sa iyong screen, makikita mo ang dalawang mapa. Halos magkapareho ang laki ng lugar. Pero sa mapa ng Russia, makikita mo kung gaano kalapit ang mga puwersa ng Russia sa lungsod ng Harvivka. At sa mapa ng Ukraine, na syempre ay na-geolocate na at kinumpirma na rin ng ibang mga source, makikita na malayo pa rin talaga ang mga Ruso at sila pa nga ay napapaatras. Kaya ang progreso ng mga Ruso ay technical na negatibo. Ibig sabihin, umuusad sila pero paatras. Ngayon, sa opisyal na pahayag, hindi kinikilala ng Russia ang alinman dito. Pero may mga Russian war bloggers na talagang naiinis na sa sarili nilang pamunuan. Naiinis sila dahil naniniwala silang nagsisinungaling ang pamunuan ng militar ng Russia sa presidente, nagsisinungaling mula taas hanggang baba ng kanilang hanay. At bukod pa doon, nagsisinungaling din sila sa publiko. Sa katunayan, pakinggan mo itong susunod na clip. Mayroon talaga tayong mga Russian bloggers, mga war bloggers, na parang bersyon ng mga war reporter sa Russia na ngayon ay hayagang nagsasalita tungkol kay Putin na nabubuhay sa isang information bubble kung saan wala talaga siyang alam sa totoong nangyayari. Parang nabubuhay lang siya sa sariling mundo. Pakinggan mo ito. Kapag kay presidente, At kapag naipapaalam na sa presidente at binabanggit niya ito, alam mo, sa atin bilang mga mamamayan na araw-araw ay inuulit niya ito ng eksakto. Kaya may bago siyang paboritong linya. Oo. Ibig kong sabihin, patawarin ninyo ako mga kasama at si kasamang major din. Oo. Pero parang naging isang uri na ito ng mantra na yon. Itong buong bagay na to. Araw-araw, sumusulong ang ating mga tropa. Walang kahit isang sektor kung saan si Vladimir Vladimirovich. Anong ibig mong sabihin na wala? Sumusulong sila malapit sa Huli-Hulyay Pole. Sumusulong sila sa direksyon ng Stepanohorsk at umuusad. Ang katotohanang hindi nila ito ipinagmamalaki. Ipinapakita nito na mas matalino na silang kumikilos at mayroon talaga silang mga tagumpay. Kasama na, sa totoo lang, salamat sa mismong mga unit ng drone assault na yon. Tama. Ibig kong sabihin. Sa tingin ko, napag-usapan na rin natin ito. Maari mong isipin na sinasabi ito ng Pangulo para, kumbaga, panatagin ang publiko. Pero natatakot ako. Tingnan mo, natatakot din ako na baka sila mismo ay nagsimula ng maniwala dito. Yan mismo ang punto. Kasi kapag matagal kang gumagawa ng propaganda, sa isang punto, ikaw mismo ay naaapektuhan na ng propaganda mo. Ikaw mismo. Pinaniniwalaan mo na ang sarili mong propaganda. At kung pagsasamahin mo, At may kaakibat ba itong mga panganib? Gusto kong ipaliwanag mo kung anong mga panganib ang kaakibat nito. Well, anong mga panganib ang kaakibat nito? Heto ang isang maikling historical na paghahambing. Oo, kung maaari. At para lalo pang paunlarin ang ideyang iyon, oo. May panganib itong tuluyang mahiwalay ang pinakamataas na liderato ng militar sa aktual na kalagayan sa larangan. Bilang isang makasaysayang halimbawa, mayroon tayong si Nicholas II na kahit nasa punong himpilan ng militar, kaya isipin mong hindi siya nasa St. Petersburg, kundi nasa punong himpilan. Hindi niya naintindihan ang nangyayari sa hukbo kahit nasa punong himpilan siya.
At dito nga, ang presensya niya sa punong himpilan ay naging mas negatibo pa. Hindi niya naintindihan ang nangyayari sa St. Petersburg. At nang sinisiguro sa kanya ni Alexandra Fyodorovna na, alam mo, masasamang tao lang ang nagpapakalat ng tsismis at bukod doon, ayos lang ang lahat ay maayos. Sa huli, biglang dumating ang pinakailalim. At higit pa roon, sa impyerno sila, Panghinoon, patawarin mo ako. Pero dumating ito para sa bansa. Na yon, mahalagang konteksto tungkol sa clip na yon, sa totoo lang. Si Alexander Ikalawa, na tinutukoy ng lalaki, siya ang Tsar ng Russia noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. At siya ay pinaslang ng sarili niyang mga tao dahil lubos siyang hiwalay sa realidad. Iyan ang kinukumpara ngayon ng mga propagandista ng Russia kay Putin. May ipinapahiwatig na yan? Alam mo na, may ipinapahiwatig na yan. At syempre, meron din tayong ibang mga propagandista na hindi diretsahang umaamin kung ano talaga ang nangyayari sa mga frontline. Tingnan mo itong pahayag na ito. Emergency. Pansamantalang umatras ang ating mga tropa mula sa reyon ng Dnipro-Protrax. Sino ang may kasalanan? Sasagutin namin. Ang walang kakayahang pamunuan ng ating General Staff at lalo na ang GV East o ang panrehiyong pamunuan. Ang mga dahilan ay lahat ng magagamit na reserba ay inilipat para sa pagpapalaya ng DPR. Wala ng ibang reserba. Ang General Staff ang may kasalanan dahil sa kawalan nito ng kakayahan na mag-ipon at maglipat ng reserba sa Eastern Front dahil sa pagbaba ng pagre-recruit ng mga bagong kontraktual na sundalo. At ang kasalanan ng VG ay ang kanilang kawalan ng kakayahan na magdepensa dahil sa kakulangan ng reserba. Ngayon, mamaya sa video, ipapaliwanag ko ng eksakto kung paano isinagawa ng Ukraine ang counter-offensive na ito at kung bakit hindi nagpadala ng reinforcement ang mataas na pamunuan ng Russia hal maraming matinding mind game na nangyari sa pagitan ng pamunuan ng Ukraine at ng pamunuan ng Russia. Pero muli, medyo nerdy ito, kaya ilalagay ko muna yon para mamaya sa video. Ngayon, napansin nyo ba ang unang komento sa pahayag na ito kung saan sinabi niya? Pansamantalang, umatras ang ating mga tropa mula sa rehiyon ng Dnipro-Protrax. Ito ang klasikong palusot ng Russia. Tuwing napapaurong ang Russia, lagi nilang sinasabi na ito ay strategic withdrawal. Nagre-regroup lang daw sila. At tuwing sumusulong ang Russia, parang sila na ang pinakamagaling na hukbo sa buong mundo. Ngayon, nagdulot talaga ito ng isa sa mga pinakanakakatawang meme ng buong digmaan na ito. At alam nyo na, ang mga patakaran pagdating sa meme. Kung nagustuhan nyo, kailangan nyong pindutin ang subscribe button sa ibaba. At hayaan nyong sabihin ko, magugustuhan nyo ito dahil ito ang paborito ko. Kaya siguraduhin pindutin nyo ang subscribe button. Kung nakasubscribe na kayo, pindutin nyo na lang ang like button. Heto na ang meme at makikita nyo na tuwing napapalaya ng Ukraine ang isang lugar, sinasabi ng mga Ruso na ito ay tactical regrouping o strategic retreat o dahil lang sa masamang panahon. At tuwing may maliit silang tagumpay, sinasabi nilang malaking pagkatalo ito para sa Global NATO Empire at Global American Empire. Iyan ang meme ng mga Ruso. At siguro, ito na ang pinaka-nakakatawang lumabas sa digmang ito, bukod sa tinatawag nilang 3 araw na special military operation. Pero gayon pa man, ituloy natin ang ating pag-uulat. Tuwing nahihirapan ang Russia sa mga frontline, pareho lang ang ginagawa nila. Inuulit-ulit nila ang lumang taktika, ang pagbabantang, atakehin at talagang inaatake ang mga sibilyang Ukrainian. Parehong kwento na ang naibalita natin dati at yun pa rin ang ginagawa ng Russia ngayon. Ito ang ipinost ng Ministeryo ng Depensa ng Russia sa kanilang opisyal na Telegram channel. Ang caption ay nagsasabing, sa taglamig, kayo ay magyelo. At syempre, nakikita din nyo ang larawan. Mayroong maraming Shahed drone sa larawan at ang caption sa larawan na nasa Russian ay nagsasabing parang niebe sa inyong ulo. Sa madaling salita, isang hindi masyadong tagong mensahe na magsisimula silang tamaan ang infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine para pilitin ang mga mamamayang Ukrainian na maranasan ang isang madilim at malamig na taglamig. Hayagang nagbabanta ng mga krimen sa digmaan laban sa mga sibilyan mula mismo sa isang opisyal na channel ng gobyerno. Sa totoo lang, ito ay isang hakbang na talagang nakakalungkot at nakakadiri na pati mga Ruso ay nagsisimula ng magtanong kung bakit ginawa ito ng gobyernong Ruso. Dito, mayroon tayong isang propagandistang Ruso na ang pangalan ay Zorozov. Sa tingin ko ganoon ang pagbigkas ng pangalan niya. Hayagang nagtatanong sa isang Russian channel kung bakit nila ginagawa ito. Bakit nila sinasaktan ang mga sibilyang Ukrainian? Paano yun makakatulong para manalo ang Russia sa digmaang ito? Pakinggan ninyo. At nangyayari ito mismo sa Russia. Sa totoo lang, parang ito ang mga tanong ng mga tao. Kaya makinig kayo ng mabuti. Hindi ko maintindihan kung paano magiging masaya ang sinuman na walang kuryente ang Kyiv. Kapag nakita mong patay ang mga ilaw sa Kyiv, sino ang naiisip mo? Si Zelensky na nakaupo sa dilim? Hindi si Zelensky ang nakaupo ng walang kuryente. Isang ina ng 2 anak na nakatira sa ika-17 palapag ng isang gusaling may 18 palapag na kailangang bumaba ng 17 palapag para kumuha ng tubig. Nakikita rin ng ating mga kababayan ang mga Ukrainians na nagdiriwang kapag may tinatamaan na tulay at wildberries. At sa huli, iyan talaga ang tungkol dito. Naging katulad na tayo ng mga taong nilabanan natin noon sa digmaan. Ngayon, tumugon ang Ministeryo ng Depensa ng Ukraine sa banta ng Russia. At maganda talaga ang naging tugon nila. Kaya, ipapakita ko sa inyo. Sabi ng Ukraine, magpainit tayo sa apoy ng mga refinery ng Russia. At sa likod, makikita mo ang isang refinery ng Russia na nasusunog. Gusto ko lang ipakita ang pagkakaiba ng dalawang mensahe. Ang Russia ay nagsasalita tungkol sa pagtama sa infrastruktura ng inertsya ng Ukraine. Ang Ukraine naman ay nagsasalita tungkol sa pagtama sa mga refinery na nagpopondo sa digmaan ni Putin. Isang panig lang ang tumatarget sa mga tao.
At ang kabilang panig ay tumatarget sa pera na ginagamit para targetin ang mga tao. At hulaan mo? Medyo natutupad na ng Ukraine ang pangakong yan, na syempre, alam mo na kung nanonood ka ng mga video namin pero kamakailan lang, tinamaan ng Ukraine ang isang bagay na hindi inaasahan ng Russia. Ginamit ng Ukraine ang kanilang Flamingo missiles para sirain ang pasilidad ng rocket at satellite internet ng Russia. Ito ang planta na gumagawa ng mga rocket na naglalagay ng satellite internet sa kalangitan. Ngayon, ito ay isang bagay na matindi ang naging puhunan ng Russia simula pa lang ng taon dahil nawala sa kanila ang access sa Starlink. At ang plano ng Russia ay muling buuin ang sarili nilang Starlink para maipagpatuloy nila ang digmaan na ito. At ito ay konektado rin sa counter-offensive na pinag-uusapan natin sa simula ng video. Sigurado akong may ilan sa inyo na nagtatanong, paano nagawang umabante ng Ukraine ng 6 na buwan nang hindi namamalayan ng Russia? Well, ang sagot ay nakasalalay sa maraming salik. Pero ang pinakamalaki ay ang kawalan ng kakayahan ng Russia at ang pagsisinungaling na nangyayari sa loob ng kanilang chain of command. Kaya, tingnan natin ng mas detalyado kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Nakikita mo ba ang mapa sa iyong screen? Well, ang mapang yan ang eksaktong nagpapakita kung ano ang kontrolado ng Russia at kung saan nagmula ang mga propaganda video ng Russia. Kaya, lahat ng mga palatandaan na nakikita mo na lumalabas mula sa mapa, ayan, ang mga yan ay mga geolocated na lokasyon. Sa madaling salita, dyan mismo nagpo-post ng mga video ang mga sundalong Ruso habang itinataas nila ang kanilang tricolor flag. Parang sinasabi nila na, uy, kontrolado na ng Russia ang lugar na ito. Kahit sa totoo lang, hindi naman talaga kontrolado ng Russia. Hindi porket may 2 sundalong nagtataas ng bandilang Ruso ay ibig sabihin kanila na agad ang lugar. At hulaan mo? Ang ganitong klase ng bagay ay talagang may masamang epekto pagdating sa estratehiya ng Russia. Kasi alam mo, kapag na-record ang video na yon, agad yang ipinapasa pataas sa mga namumuno. At lahat ng mas mataas sa lugar na ito. Lahat ng general at mga komander na namumuno sa digmaan na ito. Sila ang nagdedesisyon kung saan kailangan ang mga resources at kung saan dapat ilaan ang mga ito. Yung mga general na yon, nagsisimula silang magdesisyon na parang kontrolado na ng Russia ang lugar na yon. Sa totoo lang, 2 tao lang yon na nagtataas ng watawat. At pag nakuha na nila ang video, magtatago na lang sila sa basement. Wala naman talaga silang kontrol sa kahit ano. Kaya kapag dumating ang mga Ukrainians at pinatay o nahuli nila yung 2 taong yon, alam mo kung anong mangyayari? Yung regional head ng lugar na yon, hindi naman talaga nire-report sa mga nakakataas sa kanya na namatay o nahuli yung 2 sundalong Ruso. At ibig sabihin nun, hindi niya makukuha ang mga reserba at dagdag na puwersa na kailangan niya para pigilan ang pag-usad ng mga Ukrainian. Kasi sa isip niya, wala namang insentibo para i-report ang masamang balita. Bakit mo gagawin yon? Ang masamang balita, parusa lang ang katapat niyan. Ito ay isang kwento na matagal nang nangyayari sa militar ng Rusya. Mula pa noong panahon ni Stalin. Alam mo, hindi sinasabi ng mga tao kay Stalin ang masamang balita dahil hindi ka naman talaga ginagantimpalaan. Sa halip, napaparusahan ka pa nga kapag ginawa mo yon. At ito mismo ang itinuturo ng mga Russian war blogger ngayon. Kapag napaatras ang Rusya ng 6 na buwan at hindi umaabot ang mga ulat sa itaas, walang dumarating na reserba. Dahil iniisip ng lahat na, teka, hindi naman talaga nangyayari yon. At kung nangyayari man, may magsasabi naman sa akin, alam mo, yan ang iniisip ng taong namamahala ng digmaan o ng taong namamahala ng kanyang rehiyon mula sa Moscow o mula sa likod ng front lines. Yan ang inaakala niya, na teka, malalaman ko naman ang impormasyon kapag may nangyari talaga. Pero may mga bagay na hindi umaabot sa chain of command. At ang pinakamaganda pa, hindi rin talaga naglalabas ng impormasyon ang mga Ukrainyano sa sarili nila, di ba? Kung masakop nila ang isang lugar, hindi sila gumagawa ng video at inilalatala ito dahil mabilis na napansin ng Ukraine ang kahinaan sa sistema ng Russia, sa estratehiya ng Russia, kung paano gumagana ang militar ng Russia. Kaya nililinis muna nila ang isang lugar at tinitiyak nilang walang magpo-post ng kahit ano. Sinisiguro nila na, oy, walang impormasyon na lalabas. Kahit gaano pa karami ang masakop natin, hindi mahalaga. Ang dahilan niyan ay kapag inianunsyo ng Ukraine sa publiko ang pagsakop nila sa isang lugar, tapos sabihin nating makalipas ang 2 araw o 2 linggo, inianunsyo nila na nasakop na naman nila ang isa pa o nabawi ang isa pa, tapos isa pa, makikikita ng Russia ang mga pattern. At kahit hindi nakakakuha ng impormasyon ang Russia mula sa kanilang mga source, makikikita nila ang mga ipinopost ng mga Ukrainian at magsisimula silang kumilos o maglipat ng mga resources at sundalo bas doon. Kaya nang bumagsak si Stalin, nakita ng Ukraine ang pagkakataon nila at sinimula nilang isagawa ang kontraopensiba gamit ang mga puwersa, gamit ang mga tangke, sunod-sunod na pag-atake, nakakakuha ng teritoryo bawat linggo, habang lihim nila ito ang ginagawa. Ngayon, dito ko gustong ibahagi ang isang kawili-wiling kwento dahil may ilang tao na nakahalata kung ano ang nangyayari at ito ay sa kabila ng katotohanang walang opisyal na impormasyon ang lumalabas. At ang nag-iisang tao na nakita kong nakaalam kung ano ang nangyayari ay itong 20 taong gulang na analyst. Kaya, 20 taong gulang lang siya. Galing siya sa Pransya. Matagal na niyang sinusubaybayan ang digmaang ito at ang pangalan niya ay Clemens Molling. At ganito niya ito nalaman. At talagang nakakabaliw ito. Kapag nagpapaputok ang Russia ng mga artillery shell, nag-iiwan ito ng mga hukay sa lupa, tama? At tila, maaari mong subaybayan ng mga hukay na ito gamit ang mga larawan, satellite o baka may iba pang mapagkukunan online kung saan mo ito magagawa. At kung susubaybayan mo ang mga hukay na ito linggo-linggo, makikita mong ang lokasyon ng mga hukay ng Russia ay unti-unting lumilipat paatras.
At kailangan mong ipagpalagay na nangyayari ito dahil napapaatras ang mga sundalong Ruso. At ibig sabihin nito ay umuusad ang Ukraine. At natukoy niya ito. At ilang buwan na rin siyang nagpo-post tungkol dito kahit bago pa tayo magkaroon ng opisyal na impormasyon. Kaya talagang nakakabaliw ito. Talagang interesante ito na gusto kong ibahagi sa lahat. Kung hindi mo pa siya pina-follow sa Twitter at ikaw ay nasa Twitter, siguradong i-follow mo siya. 20 lang siya. Hindi ba't nakakabaliw yon? Kaya sa kabuuan, gumana talaga ang pananahimik. Naloko ng sarili nitong sistema ang Russia. At ngayon, ang mga Russian na vlogger ay binabanatan na ang sarili nilang military command dahil sa pagsisinungaling kay Putin, sa pagsisinungaling sa publiko at baka pati sa sarili nila, nagsisinungaling na rin. Alam mo yung minsan, sobrang dalas mo nang magsinungaling na nagsisimula mo na rin itong paniwalaan? Sa tingin ko, yan ang nangyayari sa mga Russian commander. Pakinggan mo itong clip na ito. Kaya, kasamang kumander, tigilan mo na ang pagsasalita ng kalokohan. Tama na. Ito ang kabayaran ng ating dakilang buhay. Ang buhay ang pinakamahalagang bagay sa mundo. At itong mga ito, 3 araw sa Kursk region, 3 araw at lilipad na tayo papuntang Kiev at dudurugin natin yon. Medvedchuk na kalokohan, ninakaw ang pera, binulsa lang. Ganyan talaga mga pare. Puro kalokohan lang lahat yan. Kung hindi mo rerespetuhin ang kalaban, wala talagang paraan para pumasok sa labanan. Shoigu, ano ba yan? Kinakausap niya pa ang presidente tungkol sa hukbo noong Mayo siyam. Nasaan na tayo ngayon? Nasaan na si Shoigu? Ninakaw na ang lahat. Nabenta na ang lahat. At itong mga hayop na to, ninakaw lang ang bilyon-bilyon para sa mga UAV, sa mga drone na to. Gusto nilang mamatay tayong lahat. Lahat ng ito ay bumabalik sa pasilidad na binanggit ko sa simula ng video. Ang sagot ng Rusya sa Starlink, yung winasak lang ng Ukraine. At sa totoo lang, mahalagang bahagi talaga ito ng space program ng Rusya. Sa isang iglap, umabot ang mga sariling gawang Flamingo missile ng Ukraine sa pinakapuso ng aerospace ng Rusya sa Samara. 1,000 kilometro mula sa teritoryong kontrolado ng Ukraine, tinamaan ang RCC Progress Rocket Manufacturing Plant, isa sa pinakamahalagang pasilidad sa buong industriya ng kalawakan ng Rusya. Isang pangunahing at makasaysayang pasilidad na mahigit 6 na dekada nang gumagana, at dito rin ginawa ang mga rocket na nagdala kay Yuri Gagarin sa kalawakan. Siya ang kauna-unahang tao sa kalawakan. Ang complex na ito ay nanatiling sentro ng paggawa ng rocket sa Rusya. At ngayon ay gumagawa ng pamilya ng mga Soyuz launch vehicle. Ang interes ng Ukraine sa lokasyong ito ay nakatuon sa pagsira sa mga bagong inilabas ng Moscow na Rosat Low Earth Orbit Satellite ng Russia. Ang sagot ni Putin sa Starlink na lubos na umaasa sa mga Soyuz launches na ginagawa sa pasilidad na ito. Ngayon, syempre, kahit na ganito, hindi pa rin kayang palitan ng Rusya ang Starlink. Hindi ko alam kung may kumpanya na kayang gawin yon. Ang Starlink ay may humigit kumulang 10,000 satellite na nasa orbit na talagang nakakabaliw. Ang plano ng Rusya ay makapagpadala ng mga 50 o 100 satellite sa kalawakan at ituon ang mga ito sa Ukraine para makakuha sila ng impormasyon tungkol sa mga frontline at magamit nila ang kanilang bagong internet sa mga frontline. Ngayon, hindi ako sigurado kung posible ba talaga yon sa technical na aspeto o hindi. Pero sigurado akong alam ng mga siyentipikong Ruso ang ginagawa nila. Sa totoo lang, hindi ko rin masyadong alam ang tungkol dito. Pero ngayon, mukhang kahit anong plano ni Putin, hindi ito magtatagumpay dahil wala silang mga rocket na kayang magpadala ng satellite sa kalawakan. At duda kung tutulungan ni Elon Musk ang Russia. Kahit na nakikita natin na tinanggihan niya ang Ukraine ng permiso na gamitin ang Starlink para umatake sa loob ng Russia at kung ano-ano pa. Sa tingin ko, ayon sa mga sanction, hindi niya pwedeng isakay ang Russian satellite sa isang American rocket. At buti na lang para sa atin, kumpanyang Amerikano ang SpaceX. Alam mo, ang pinaka-nakakagulat na bahagi ng kwentong ito ay ang Ukraine ay nagsagawa ng pinakamalaking kontra-opensiba mula noong 2023. Naubos halos lahat ng nakamit ng Russia ngayong taon, habang nawalan sila ng daan-daang libong sundalo. Pero wala talagang mainstream media outlet na nag-uulat tungkol dito. Kahit anong panig ang tingnan mo, pareho lang. Hindi nag-uulat ang The New York Times tungkol sa balitang ito, kahit hindi pa sa ngayon. Hindi rin nag-uulat ang The Wall Street Journal tungkol dito. At syempre, nariyan din ang kabilang panig. Mayroon tayong propaganda machine ng Russia na gumagastos ng bilyon-bilyong dolyar bawat taon para ikalat ang mga kasinungalingang gusto ni Putin na paniwalaan ng lahat. Ito mismo ang dahilan kung bakit ginagawa namin ang aming ginagawa. Para ipakita ang katotohanan tungkol sa katapangan ng mga Ukrainian at labanan ang propaganda ng Russia. Aminin ko, wala kaming bilyon-bilyong dolyar tulad ni Vladimir Putin. Pero kayo ang mayroon kami. Kamakailan lang, inilunsad namin ang Basics Insider para ito sa mga gustong suportahan kami at makatanggap ng dagdag na balita bilang kapalit. Maaari kang maging miyembro ngayon din sa pamamagitan ng pag-click sa join button sa ibaba o pagpunta sa basicsinsider.com. Ngayon, hayaan ninyong sabihin ko kung ano ang makukuha ninyo kapag naging miyembro kayo dahil hindi lang ito basta donasyon. Kapag naging miyembro kayo, makakakuha kayo ng mga eksklusibong video na ina-upload namin araw-araw na hindi makikita dito sa YouTube. Mas pinapalalim pa namin ang mga kwento na tinatalakay namin at mas binibigyan namin ng oras ang mga detalye na hindi kasya sa mga regular na video. At syempre, ang pinakamaganda sa lahat, nagdadala kami ng mga veteranong militar na may karanasan tulad ni Chuck Farr para ipaliwanag ang mga footage mula sa frontline. Ipaliwanag kung ano talagang nangyayari at paghiwalain ang mga totoong impormasyon mula sa propaganda. Ito talaga ang aming hindi sinensurang pinalawak na pagtalakay para sa mga taong gustong maintindihan ang mga labanan na ito lampas sa mga headline. At syempre, aaminin ko, malaki rin ang naitutulong ng inyong pagiging miyembro sa amin. Ang totoo, palaging nagbabago ang algorithm ng YouTube. Ang kita mula sa ads ay tumataas ngayon, tapos bumababa kinabukasan. May mga video na inirerekomenda ngayong linggo.
Pero baka hindi na i-rekomenda sa susunod na linggo dahil sa isang bagay na nasabi namin. Kaya mahalaga ang pagbuo ng komunidad ng mga miyembro dahil dito kami nakakagawa ng independent na pagtalakay ng hindi lubos na umaasa sa makapangyarihang algorithm. Kaya kung gusto mo ng mas malalim na pagsusuri habang tinutulungan kaming ipagpatuloy ang gawain ito, pwede kang maging miyembro sa pamamagitan ng pag-click sa join button sa ibaba o pagpunta sa Basics Insider. Masaya kaming makasama ka at ang pinakamaganda sa lahat, narito ang isang bahagi mula sa aming eksklusibong video kung saan si Chuck Farr ay gumagawa ng kanyang regular na pagsusuri. Pakinggan mo ito! Ito ang mga machine gun ng robot. Wow, sige. O, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Oo, ang dami ring bago para sa akin dito sa unang pagkakataon. Wow, pare. Ang lungkot naman. Iniisip ko na agad. Sige, meron silang M250 caliber na mga machine gun na higit 100 taon na ang disenyo. Higit 100 taon na ang disenyo nito. Walang binago ang Estados Unidos. Nagkaroon sila ng bagong barrel shrouds, pero ang loob ng baril na ito ay pareho pa rin. Ang 50 caliber ay ibig sabihin nagpapaputok ito ng bala na kalahating pulgada ang lapad. Abot ito ng hanggang 1,000 yarda. At hindi ko alam kung anong ilalagay ng mga ito, pero kung meron kang dalawang M250 caliber na machine gun, kaya mong gibain ang isang gusali. Kaya makikita mo ang lahat ng usok na umaakyat dito. Galing yan sa mga pader na winawasak ng mga bala na malamang ay tatagos sa magkabilang panig ng bahay. Sige, ulitin natin. Ito ay putok ng 50 caliber. At nakakakuha ka rin ng video mula sa drone na nakalutang sa labas. At Adam, karamihan ng labanan ngayon ay nangyayari na sa maliliit na gusali sa bukirin na ganito dahil hindi na kayang magsagawa ng mga Ruso. Alam mo, ng malakihang operasyon sa lupa, hindi nila magawa dahil nagpapalipad ang Ukraine ng 15,000 drone kada araw. Kaya nagpapadala sila ng 3 tanga sa, alam mo na, gumagapang sila sa mga bukirin sa gabi. Tapos nagtago sila sa mga gusali tuwing araw. At tinatawag ko silang mga naglalakad lang at hindi mga sundalo dahil ang mga lalaki sa gusaling ito, ang pagsasanay nila ay binubuo lang ng pagdala ng nanay nila sa kanila sa opisina ng recruitment. Hindi siya pinapayayang umalis. Pinaupo siya sa bus. Pagkalipas ng 2 linggo, nasa Ukraine na siya. Diba? At mga 10 araw matapos siyang dumating sa Ukraine, nasa labanan na siya. Kung saan, makasagupan niya ang mga puwersa ng Ukraine. Ito ay ayon sa New York Times, hindi ako ang nagsasabi. Meron siyang 23 minuto ang inaasahang itatagal ng buhay niya. 23 minuto. Kaya tinitingnan natin ang mga taong ito, 23 minuto lang ang itinatagal nila dito at hindi pa nga sila nakikipaglaban sa mga Ukrainyano. Nakikipaglaban sila sa 2 robot at sapat na dami ng mga drone para i-film ito. Alam mo, sinusubukan kong isipin ang sarili ko na nakikipaglaban sa ganitong posisyon. Tama ba? Sa buong karera ko, ni minsan hindi ako in-take mula sa himpapawid, ni minsan. Pero itong mga taong to, nararanasan nila, alam mo yon. Kaya makikita mo, tingnan mo yung dami ng pagkasera dyan. Lahat yan ay alikabok ng semento, yung kulay abong yan, usok na kulay abo. At tingnan mo kung ano na lang ang natira sa, alam mo na, tingnan mo kung ano na lang ang natira sa mga gusaling yon. Kaya malamang hindi natin nakita si Baba Yaga. Kahit na hindi sila madalas kumikilos sa liwanag ng araw. Pero alam mo na, ginagawa rin nila. At malinaw na iyon ay mas malakas na pagsabog na nagpatumba sa gusali. Ngayon, maniwala ka man o hindi, maaaring nabuhay pa ang mga tao doon dahil karamihan sa mga lugar na ito ay may imbakan sa ilalim ng lupa, di ba? Kaya posible talagang nakaligtas ang mga tao dito. Pero babalik itatabi tayo. natin ang borscht. Oo. Exactly. Oh, may kunting alikabok sa sopa, sigurado. Sige. Ito ay isang walang pilotong drone. Dinadala nito ang ilang civilian sa ligtas na lugar. Oh, marami talagang lugar sa labanan sa Zero Line at maraming mga lungsod na lantad na. Alam mo yon, nasa gitna ng labanan kung saan ayaw talagang umalis ng mga tao. At alam mo, pwede nating sabihin dito, bakit hindi na lang sila umalis? Sige, may Russian drone diyan. At syempre, alam mo, nilagyan nila ng Red Cross itong sasakyan na to. Pero alam mo, hindi ako sigurado. Mamaya makikita natin ito. Sige, alam mo, para diretsahan na, tingnan mo, ayaw talagang umalis ni Lola sa nag-iisang tahanang nakasanayan niya, di ba? Ano bang makukuha niya doon? At sa huli, nagiging imposible na ang posisyon na yon. At maniwala ka sa akin, walang pakialam ang mga Ruso kung Lola mo siya, pare. Tutusukin pa rin siya ng bayoneta at kukunin nila ang gamit niya. Ganun talaga ang takbo ng buhay. Kaya inili ka siya dito, hinihila palabas. Kita mo naman ang kalagayan ng kalsada.
Malinaw na bomba yan. Tinitingnan natin ang tulay sa ibabaw ng kanal. Sinubukan ng mga Ruso na pasabugin yon. Pero ngayon, nandyan ang sasakyan na malinaw na may Red Cross. Tingnan mo, wala akong pakialam kung sino ka. Krimen sa digmaan yan kapag inatake mo yan. Ikaw na pumutok ng gatilyo at ang taong nag-utos sa'yo. Kaya ayun, inilalabas na nila siya. Pagpalain nawa siya ng Diyos. Pero alam mo, maraming tao ang gusto lang manatili sa kanilang mga bahay. Alam mo, ayun na naman, inaatake na naman nila ang Red Cross. Pero nakakabilib, nakalabas sa mga taong ito. Pero nangyayari ito araw-araw. Ibig kong sabihin, may 12-12 nang akong litrato ng mga sumabog na ambulansya ng Ukraine sa lungsod ng Kherson. Nagpapalipad sila ng mga drone sa kabila ng ilog Dnipro. Nakakakita sila ng sibilyan. Sinusubukan nilang patayin ang sibilyang iyon. At alam mo, pagkatapos ay hinihintay nilang dumating ang ambulansya at inaatake nila ang ambulansya. Sana iniwan mo yung shotgun ng lalaking yon. Yan ang kailangan mo. Pero nailabas naman nila siya, alam mo na. May mga mabubuti at masasamang tao sa digmaang ito, Adam, at ang masasama ay ang mga Ruso. Panurin natin ito. Malamang marami kang alam tukol dito. Isang grupo ito na papasok at pasasabugin ng isang posisyon gamit ang maraming TNT. Kaya literal na demolisyon sa labanan. Alam mo, kung papasok ka sa isang urban na lugar ng labanan o alam mo sa loob ng gusali na tinatawag naming CQB o Close Quarters Battle, mukhang mas maaga ito ng kaunti. Ayan, may yelo pa. Kung gusto mong panuurin ang natitirang bahagi ng video na ito at iba pang mga video na katulad nito, maaari kang pumunta sa Basics Insider o i-click ang join button sa ibaba.